Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Iniimbita ka ng Diyos. Ngayon na, now na. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin ang isang talinghaga muli na kwento ni Jesus sa isang hari na naghanda ng piging sa isang kasalan. At marami siyang inimbitahan, kaya lang hindi pinaunlakan ang kanyang imbitasyon. Kaya nagalit siya. Dito makita natin na ang Diyos ay parang isang yung hari sa kwento na laging nag-iimbita sa atin. Laging nagbibigay ng oportunidad sa atin. Ang paanyaya ng Diyos ay maaring ito yung isang paghahanda para sa mas malaking biyaya na ipagkakalob niya sa atin. Maaring kagalingan, maaring biyaya, material, o maaring responsibilidad, o maaring isang misyon na kailangan tayong makinig at paunlakan ang kanyang imbitasyon. Isang magandang ehemplo din ay yung pagsisimba na isa sa pinakamahalagang imbitasyon ng Diyos lagi, araw-araw. Kung mayroon tayong panahon na makapagsimba, magsimba tayo. So, ang Diyos ay laging nangungusap sa atin. Nag-iimbita na baka bigyan natin siya ng pagkakataon, ng pansin. Ang Diyos ay laging humahabol sa atin, sa ating paglalakad. Marami tayong pinagkakabalahan. Marami tayong iniisip. Marami tayong plano. Kaya lang, meron siyang imbitasyon sa atin. Ano yun? Na pwede ba siya naman ngayon ang pakinggan natin? Na pwede ba siya naman ang mamuno o manguna sa ating paglalakbay? Kapatid, napakahalaga ang imbitasyon ng Diyos sa atin lagi. Huwag nating ismolin. Lagi nating pakinggan, lagi nating hanapin, Lord, ano ba yung imbitasyon mo sa akin sa araw na ito? At lagi, ang imbitasyon niya ay yung gumawa ng kabutihan. Ipadama ang pagmamahal kahit sa ibang tao. Isipin ko lagi na bukas o mamaya, wala na ako. Kaya ngayon pa lang, gumawa na ako ng mabuti. Yung mga hindi ko kinakausap, kausapin ko na. Yung mga taong hindi ko nilalapitan na makipagkasundo dahil malay mo baka bigla akong tawagin ni Lord. Kaya ang tao at tayo dapat ay laging naghahanda araw-araw, oras-oras. Mahal tayo ng Diyos, kaya lagi tayong inimbita. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Bukas muli, kapatid, meron siyang magandang mensahe sa atin. Pagkalat natin itong mabuting balita, siya ang mabuting balita, ang Diyos mismo. Sa mapagpalang Huwebes sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. God bless and God is good.